Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jacen's Video, shoutout kay Kasmel Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Don't worry, walang makapaghihiwalay sa atin. Sabi ni Aaron na may mabigat na tono, bagamat alam niya na ang lahat pagkatapos niyang pumunta sa 8 direksyong mundo ay lampas sa kanyang kontrol. Ngunit ang Aaron ay mayroon pa rin ganitong uri ng pagpapasya. Tumango si Ivory. Kahit na sinubukan niyang isipin ang magandang bahagi, hindi mababawasan ang kanyang takot. Hindi rin maganda ang mood ni si Ivory, kinansela lang ng Aaron ang itineraryo ngayon, 2 tao ang umuwi para mag-aral. Pagkaalis ng Villa sa gilid ng burol, agad na nakipag-ugnayan si Yi Qingshan kay Linlong at nag-init ng ulo. Dahil itinatago ni Linlong ang lakas ni Aaron mula sa kanya, naramdaman ni Yi Qingshan na dumanas siya ng hindi pa nagagawang krisis. Sa harap ni Yi Qingshan, na halos galit na galit, hindi natin nagsilinlong. Pagkatapos magreklamo ni Yi Qingshan, mahinang sinabi niya, natatakot ka na papatayin ka niya, ngunit hindi ka natatakot na papatayin kita. Kausapin mo ako sa ganoong tono. Siguro kung kaya mo akong panindigan. Natigilan si Yi Qingshan para sa saglit, at ang kanyang saloobin ay agad na nagbago. Sinabi niya kay Linlong, paumanhin, ang malambot na itlog na ito ay talagang nakakahiya sa matinding guro. Ang natitirang hininga mo sa katawan ko, basta gusto kong mamatay ka, kailangan lang ng pag-iisip, kaya mas mabuting mag-isip ka muna ng mabuti bago ka magalit sa akin sa susunod, sabi ni Lin. Dahil dito, na si Yi Qingshan ay maaaring makatakas sa banal na kamalayan ng Aaron, dahil ang hininga ni Linlong ay ganap na natakpan ang orihinal na hininga ni Yi Qingshan. I'm sorry, alam kong mali ito. Wala nang ibang oras, sabi ni Yi Qingshan. Ano pa ang sinabi niya nang malaman niya iyon? Tanong ni Linlong. Hindi ka daw niya papatayin, kung may anumang pinakabagong sitwasyon, kailangan nating sabihin sa kanya, sa unang pagkakataon. Sabi ni Yi Qingshan. Nabuhayan si Linlong nang marinig ito, ngunit hindi siya natatakot sa Aaron, ngunit kay Ivory. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya sapat upang lumaban sa harap ni Ivory. Sa iyong lakas, takot ka pa ba sa Aaron? Napakalakas ba ng Divine Realm? Hindi makayanan ni Yi Qingshan ang kanyang curiosity at matagal na tinanong si Lin. Gusto talaga niyang malaman kung gaano kalakas ang Divine Realm. Ang Divine Realm ay hindi nakakatakot, pati si Aaron. Sabi ni Linlong, mas kakaiba ang pakiramdam ni Yi Qingshan dahil ang Aaron ay hindi nakakatakot. Ano ang nakakatakot sa babaeng nakapaligid sa kanya ng babaeng iyon ay isang normal na tao, at kahit konting lakas ay hindi niya maramdaman, paano ito magiging kakilakilabot? Hindi ba isang ordinaryong tao ang babaeng iyon? Naramdaman ko ang kanyang hininga, walang espesyal, sabi ni Yi Qingshan. Dahil dito, napatawa si Linlong. Si Yi Qingshan ang madaling makaramdam ng lakas ng kungtong. Talagang mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Kwalipikado ka ba na malaman ang kanyang lakas? Linlong tone disdain said. The world of all directions. Bahagyang nagbabago ang pupil ni Yi Qingshan. Hindi ba ang octagonal world ay ang espasyo sa itaas ng Xuanyuan world? Sinasabi na ang mga tao sa mundo ng Xuanyuan ay kwalipikadong pumunta sa mundong iyon kapag naabot nila ang banal na kaharian, na sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang mga tao doon. At si Ivory ang malakas na tao sa mundo. Na tumatalon ang mga talukap ng mata, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ano ang susunod kong gagawin? Tanong ni Yi Qingshan kay Lin. Tuldok, kung mayroon akong bagong impormasyon, sasabihin ko sa iyo.
Matagal na sabi ni Lin. Oo, magalang na tugon ni Yi Qingshan. Hillside Villa. Aaron upang hindi hayaan si Ivory na magpatuloy sa mapanglo, lalo na sa paghahanap ng komedya, 2 tao sa bahay upang manood ng isang pelikula. Gayunpaman, gaano man kasaya ang pelikulang Childwan, ang marangal na mukha ni Ivory ay. Alam ni Han Sanchen na bukod sa pag-aalala kay Ivory tungkol sa malaking pagbubukas ng Tianmen, nagdudulot din ito sa kanya ng sa sobrang psikolohikal na pressure, pagkatapos niyang pumunta sa Xuanyuan World, wala na siyang pagkakataong harapin ang ginawa niya noong pinagalitan siya ng iba. Hanggat mabawi ni Ivory ang kanyang memorya at alam ang lahat ng mga bagay na dati niyang ginagawa, baka mawala na ang pressure. Kung hindi, mas mabuting ibalik mo muna ang iyong alaala kay Ivory na hindi ito, kung ano ang sinadya ni Han Sanchen, dahil maaaring maging ibang tao si Ivory kapag nabawi niya ang kanyang memorya, at maaaring maapektuhan din ang relasyon sa pagitan nila. Ngunit hinding-hindi hahayaan ni Aaron na magdusa si Ivory dahil sa kanyang pagiging makasarili. Huminga ng malalim si Ivory. Ang dahilan kung bakit siya natahimik ay iniisip niya ito. Sa tingin mo ba ito ay mabuti para sa akin? Tanong ni Ivory. I don't know if it's good, but it's sooner or later. It won't make much difference kung mas maaga o huli. Sabi ni Aaron, ang kailangan nating harapin, ang pagpapaliban at pag-iwas ay hindi malulutas ang problema. Alam na alam ito ni Ivory. Nang sabihin ito ni Aaron, nagpa siya si Ivory sa kanyang puso. Nang makitang inilabas ni Ivory ang bote ng salamin, nakangiti si Han Sanchen, ngunit hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga, dahil alam niyang ang orihinal na inaasahang walang malasakit na buhay ay matatapos ng maaga. Lalabas ako para mamasyal. Sabi ni Aaron kay Ivory. Oo, Ivory malumanay dapat, hindi hayaan Aaron manatili. Pagkatapos umalis sa Hillside Villa, pumunta si Aaron sa hardin. Matapos ang pag-aayos ng mag-asawang Moyang, mamumukadkad ang mga bulaklak sa darating na taon. Sa kasamaang palad, hindi na makikita ng Aaron ang mga bulaklak dito. Sa oras na ito, mas bumilis ang tibok ng puso ni Aaron ng walang dahilan, dahil alam niyang kung makikita niya si Ivory mamaya, hindi siya ang Ivory na kilala niya, at maaaring magbago pa ng malaki. Ang gayong hindi alam ay nagpapabagabag sa Aaron. Palagi niyang nararamdaman na magbabago ang nararamdaman niya kay Ivory dahil dito. 3,000, ano bang problema mo? Hindi ko alam kung kailan dumating ang daw 12 sa Aaron. Hindi ito alam ni Han, at nagulat pa siya sa biglang tunog. Anong problema? Tanong ni Aaron. May iniisip ka. Tinanong kita kung anong nangyari. Sabi ni daw 12, ano bang nasa isip mo? Natawa si Han Sanchen at sinabing, wala akong iniisip na. Daw 12 ay hindi naniniwala sa mga salita ni Aaron. Kung wala siyang iniisip, paanong hindi niya mapapansin na nasa tabi niya siya? Alam mo, siya ay isang malakas na tao sa banal na kaharian. Mayroong isa lamang sa mundo na maaaring mag-alala sa iyo. Dapat ay may kinalaman ito kay Ivory. Sinabi ng daw 12 na maaaring hulaan ito ng sinuman, dahil hanggat malapit siya sa Aaron, alam ng lahat na wala siyang pakialam sa kahit ano maliban kay Ivory. Huminga ng malalim si Aaron. Itinago niya ang espada sa 12, kaya't tumanggo siya. Ano ang problema ni daw 12? Na huminga ng malalim at sinabi sa daw 12 ang kanyang. Kinakaharap si Ivory ang malakas sa mundo, hindi man lang siya nabigla. Bukod dito, napakalakas niya na kaya niyang ituring ang Aaron bilang isang nunal na langgam, na mas hindi ka panipaniwala. Ngunit alam ng daw 12 na hindi magagawa ni Aaron Dain siya sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga ganoong salita ng walang anumang dahilan, at ang pag-aalala sa mukha ni Aaron ay isa ring tunay na emosyonal na ekspresyon, na hindi mapapantayin. Napakakapangyarihan mo, ngunit gusto mong maging isang nunal na langgam sa mundo ng lahat direksyon, at napakalakas ng pamilya ni Yingxia, nasa panganib ka ba? Nag-aalala si daw 12. Hindi naisip ni Aaron ang problemang ito, dahil ang panimulang punto ng kanyang pagsasaalang-alang ay hindi dahil sa kanyang sarili, ngunit dahil kay Ivory. Mag-aalala lang siya kung anong sitwasyon ang kakaharapin ni Ivory. Ngayon Tianmen Gate, sa sandaling bumalik tayo sa mundo ng Xuanyuan, diretso tayo sa mundo ng lahat ng direksyon. Wala na tayong pagkakataong huminga, kaya nakaramdam ako ng matinding pressure. Bumantong hininga si Aaron at sinabing,
Hindi ganoon din ang pakiramdam ni Daw 12 tungkol dito, dahil hindi siya kasing lakas ng Aaron, at hindi niya maisip kung ano ang anggulo ng Aaron. Ngunit may isang bagay na lubos na pinaniniwalaan ng Daw 12, iyon ay, kahit na anong mga paghihirap ang makaharap ng Aaron, maaari siyang magkaroon ng sarili niyang mga solusyon. Ang mundo ng 8 panig ay mas malakas at higit pa, kaya magandang palakasin ang iyong sarili. Aaron, naniniwala ako na ikaw, sa iyong kakayahan, ay tiyak na kakayanin ang lahat. Kapag napunta ka sa mundo ng 8 panig, tiyak na magiging matatag ka. Mariing sabi ni Daw 12. Ito ay nagpapatawa at nagpapaiyak sa Aaron, kailan ito? Nasa mood pa rin si Daw 12 para purihin siya. Ang banal na kaharian ng mundo ng Xuanyuan ay dating isang alamat lamang, ngunit nagawa mo ito, at nagawa mo ito sa napakaikling panahon, kaya naniniwal. Pagkatapos mong pumunta sa mundo ng 8 direksyon. Sabi ni Daw 12. Aaron subconsciously shook kanyang ulo, Daw 12 ay sasabihin kaya, dahil hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Ang mabilis na pag-unlad ng Aaron sa mundo ng Xuanyuan ay dahil sa balangkas na iyon. Dahil din sa kadahilanang ito kaya maabot ng Aaron ang banal na kaharian. Ang nakatira sa skeleton na ito ay marahil ang malakas na tao sa mundo ng Xuanyuan, na nagbigay ng Aaron ng shortcut. Pero iba kapag napunta ka sa mundo. Ang skeleton na ito ay hindi makakatulong ng malaki sa Aaron. Maraming bagay, hindi mo naiintindihan, ito para sa akin, ay isang ganap na problema, ngunit maaari kang makatiyak, upang salubungin ang tag-araw, hindi ako susuko. Sinabi ni Aaron na kahit na pumunta siya sa mundo, siya ay magiging isang mole ant, na magiging isang malaking dagok sa Aaron, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari niyang patayin ang kanyang fighting spirit. Hanggat may Ivory, ang espiritu ng pakikipaglaban ng Aaron ay palaging nag-aalab. Dumating ang oras sa gabi, ngunit hindi gumagalaw si Ivory sa silid. Takot si Aaron na istorbohin si Ivory, kaya sa sala na lang siya maghintay. Ang Daw 12 ay pinayuhan na bumalik sa kanyang silid at magpatuloy sa pagsasara, dahil sa hinaharap, ang kaligtasan ni Mo Yang at Liu Fang ay nangangailangan ng Daw 12 upang matiyak, kaya ang kanyang paglilinang ay hindi maaaring maantala anumang oras. Maya-maya, gabi na. Sa gabi, ang vilya sa gilid ng burol ay napakatahimik, ngunit hindi ginamit ni Aaron ang kanyang banal na sentido upang siyasatin ang sitwasyon sa silid. Sa wakas, alas 3 ng umaga, lumabas ng kwarto si Ivory. Sa sandaling ito, pinagpapawisan ang mga palad ni Aaron, dahil para sa kanya, ang susunod na mangyayari ay hindi alam, maging si Ivory ay kakaiba, naaalala ko ang lahat noon. Ang boses ni Ivory ay parang tulman, walang anumang emosyon. Biglang nahulog ang puso ni Aaron sa lambak ng yelo. Bagamat nahulaan na niya na ang pagbawi ng memorya ay maaaring magbago ng kanilang emosyonal na relasyon, kapag ang katotohanan ay nangyari, Aaron pa rin. Accept it. Oo. Ito ay Aaron said at Alos, gusto mo bang malaman kung bakit ako napunta sa lupa? Tanong ni Su Yingxia, boses o kaya walang damdamin, tulad ng Aaron bilang isang estranghero sa pangkalahatan. Ang ganoong pakiramdam ng distansya ay nagpapahirap sa Aaron, ngunit sa harap ni Ivory, ayaw pa rin niyang ipakita ito, kung maaari mong sabihin sa akin, gusto kong malaman. Sabi ni Aaron, kung gusto mong malaman kung hindi mo ako pinaghahandaan ng hapunan, nagugutom na ako. Biglang nagbago ang mga salita ni Ivory. He pouted discontentedly at sinabi kay Aaron, hinihimas ang kanyang tiyan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.